So ngayon naman mga kamamay pag-usapan natin yung mga red flags ng isang lalaki na akala nyo okay lang, na lagi nyong pinapalampas, na lagi nyong dinidepensahan kahit na maling-mali na. So mga kamamay, medyo masakit-sakit to, pero sana maintindihan po ninyo. So mga kamamay, bago po natin to simulan, isa lang palaging hinihiling ko, don't forget to click the subscribe button at i-like ang video ito para sa mas marami pang love advice na maaari kong i-share sa inyo. Kung napindot nyo na po yan, maraming salamat at simulan na po natin ang ating topic ngayong gabing ito. So ano nga ba yung mga red flags na ginagawa sa iyo ng isang lalaki na minsan hindi mo napapansin at pinalalampas mo na lamang? So ano ba yung unang red flags na yan? So number 1, seloso lang siya dahil daw mahal ka lang niya. Mga kamamay, kung nagsiselos ang isang lalaki, lagi ka na lamang niyang pinagsasabihan, lagi ka na lang niyang pinapagalitan. Dahil ano ang kanyang dahilan? Nagsiselos daw siya dahil sa mahal ka lang daw niya. Ayaw kanya na mapalapit doon sa mga kaibigan mo kasi nga daw nagsiselos siya. Tandaan niyo mga kamamay, kung mahal kayo ng isang lalaki, hindi po kayo kokontrolin ng mga yan. Hindi po kayo pagbabawalan ng mga yan. So baka kasi pangongontrol na po ang ginagawa ng isang lalaki sa inyo. Yung tipong hindi kanya hinahayaan sa mga lakad mo. Hindi kanya hinahayaan kung anong susuotin mo. So pangongontrol na po yun mga kamamay. At ang taong nagmamahal, may tiwala yan sa iyo. May tiwala yan na ibinibigay sa isang tulad mo. Pero kung laging selos na lamang ang dinadahilan niya sa iyo at ginagawa lang daw niya yon na pagbawalan ka kasi nga nagsiselos siya dahil mahal ka daw niya. So pangongontrol na po yun mga kamamay kasi natatakot siya sa kanyang nararamdaman para sa iyo, which is ikaw naman yan. Ikaw yung makakapagsabi kung dapat ba siyang magselos, may dapat ba siyang ikaselos, o kung may dapat ba siyang ikatakot. So, red flag po yun mga kamamay. Kapag sinasabi niya na ginagawa lang daw niya, napigilan ka, nahadlangan ka dahil sa nagsiselo siya dahil sa mahal ka daw niya. So, red flag po yun mga kamamay. Red flag po. So, number 2, tahimik lang siya kapag meron siyang problema. Yes, mga kamamay, red flag din po ito pagdating sa isang lalaki. Kung tahimik lang siya at hindi man lang siya nag-share sa inyo ng kanyang nararamdaman, mahirap po yan. Hindi niyo po malulutas ang isang problema, ang isang pinagdadaanan kung siya ay tahimik lamang at walang balak na i-share ito sa inyo. Mahirap ayusin ang isang relasyon ng mag-isa lamang na hindi mo alam kung ano ang kanyang pinagdadaanan. Kaya nga kayo ay nasa isang relasyon Kaya nga kayong dalawa ay magkasama sa isang relasyon para pagtulungan, pag-usapan ang isang problema. Kung meron mang problema sa isa, dapat sinasabi para mapag-usapan, mapagkasunduan, para maiwasan, para po layuan o lumayo kung ano man yung nagiging problema. So, paano nyo po yun malulutas? Kung ikaw mismo o siya mismo ay ayaw mag-share, tahimik lang kapag may problema. So, isa po yung sign na red flag po ang isang lalaki kapag siya ay tahimik lamang kapag siya ay may problema. Ang isa pong lalaking maayos, nagsishare po yan ng damdamin, nagsishare po yan ng problema, nagsishare po yan ng pinagdadaanan para po maaga malutas kaagad. Okay? So, yan po yung pangalawang red flag. Kapag tahimik lang ang isang lalaki at ayaw i-share sa iyo ang anumang problema at pinagdadaanan niya. So, number 3, mainitin lang talaga ang ulo niya. Mga kamamay naman, lagi niyong pinagtatakpan ng isang lalaki dahil sinasabi mo palagi na, hindi, okay lang yan, mainitin lang talaga ang ulo niyan. So, nasanay ka na nasanay ka na sa ugali niya. Bakit palaging magiging mainit ang ulo niya sa iyo kung wala ka namang ginagawang mali? Wala ka namang ginagawang hindi okay. Ang isang lalaking maayos matino, hindi yan palaging mainit ang ulo sa iyo. Ang pag-ibig po ay nakapagbibigay ng inspirasyon, nakapagbibigay po ng saya, hindi po init ng ulo, hindi po galit at pagtatampo. Tandaan niyo yun mga kamamay. Ang pag-ibig po ay nakakaroon ka niyan para maging masaya. Nakakaroon ka niyan para umibig. Hindi ka nakakaroon niyan para magalit. Hindi ka po nakakaroon niyan para ika nga ay magtampo.
Hindi ka po nagkakaroon ng pag-ibig para magselos na lang palagi. Okay? Sa madaling sabi, ang pag-ibig po ay magandang impluwensya sa inyo. Pero kung lagi pong nagiging mainitin ang ulo ng isang lalaki, baka mamaya, malaki na pala ang problema niya sa kanyang sarili. Okay? Ikaw na lang palagi pinapagalitan, hindi ka na niya nakakitang tama. Okay? O tama man o mali ang ginawa mo, lagi na lang siyang galit. So, red flag po yun sa isang lalaki, mga kamamay. Huwag po kayong hahanap ng lalaking ganyan na madaling mag-init ang ulo. Naku, hindi kayo magiging masaya, mga kamamay. Ako nagsasabi sa inyo. So, next. Hindi ka niya ipinapakilala kasi nga private daw siya. Yan palagi ang sinasabi mo sa iyong sarili. Okay lang na hindi ako ipakilala dahil alam ko private naman siya. Yan yung dahilan na tinanggap mo na. Alam niyo, mga kamamay, ang hirap kasi kapag wala ka man lamang kakilala sa kanyang mga sides, kahit yung kanyang mga kaibigan, hindi mo kilala. Ang hirap nun, baka mamaya kaya pala hindi ka pinapakilala, baka makilala niya o makilala nila nung mga relatives niya na meron pang ibang babae at yun ay ikaw. Baka mamaya kabit ka pala niya. Baka mamaya ikaw pala yung isang other woman. Kaya pala hindi ka niya pinapakilala kasi nga, kilala siya na mayroong jowa. Kilala siya na mayroong asawa ng kanyang mga mahal sa buhay. So, yun yung nagiging dahilan, mga kamamay, kung bakit po hindi kanya magawang ipakilala at ginagawa mo na lamang dahilan sa sarili mo na dahil private siya, dahil hindi siya showy, na gusto niya na ayaw mo nang ilabas ang inyong relasyon sa publiko. Di ba? So, ginagawa mo na lang dahilan yan at ikaw pumapayag ka. Huwag kang pumayag na ganyan. Red flag po yan, kamamay, pagdating sa isang lalaki. Okay? Masyadong malihim, masyadong ayaw ipaalam sa publiko ang inyong relasyon. Mahirap po yun. Red flag po yun, mga kamamay. Kaya kung ako sa inyo, pilitin nyo ang isang lalaki na i-public ang inyong relasyon, na makilala mo ang kanyang mga kaibigan, mga mahal sa buhay, nanay at tatay, para po malinis ang lahat. Wala kang pangamba, wala kang takot sa sarili mo na baka nga mamaya, ikaw pala ang other woman. So next, hindi lang talaga siya showy, pero ramdam ko na mahal naman niya ako. Yan, isa pa rin to, mga kamamay. Lagi niyo sinasabi yan, okay lang kahit hindi mo iparamdam na mahal mo ako. Sigurado naman ako, di ba? Tumagal pa ba tayo ng 5 taon kung hindi mo ko mahal? So kahit hindi ko minsan maramdaman yun dahil hindi ka showy, okay lang yon. Mga kamamay, hindi po okay yun. Ang pagmamahal ay pinapakita, ay pinaparamdam. Hindi lamang yan sinasabi, verbally. Dapat nararamdaman ninyo. Hindi mo siya showy palagi. Dapat kapag kayo ay magkasama, kayo lang dalawa sa public, sa bahay ninyo o kung saan man, dapat wala na siyang dahilan pa para hindi ipakita yung pagmamahal. Pero kung kayo na nga lang dalawa at hindi pa rin niya yun maipakita, kailan pa? So, isa yung red flag, mga kamamay, baka hindi na kayo mahal ng mga yan. Ayaw niya lang sabihin Binibigyan lang kayo ng dahilan at kayo naman, isa si ututo. Mga ututo naman kayo na okay lang, tanggap lang. Dahil hindi sila showy, hindi nyo na hinahangad yung validation nila pagdating sa inyo. Kaya mga kamamay, dapat nararamdaman nyo po ang pagmamahal ng isang lalaki, hindi lamang true. Okay, verbally. Hindi lamang lagi sa salita nila. Sabihin sa inyo, mahal kita. At alam kong ramdam mo yun. Paano mo mararamdaman? Hindi nga niya pinaparamdam. Sinasabi lang niya. Okay, huwag kayong makontento sa sabi lamang. Kailangan pinapakita through efforts. Di ba? Through efforts, yun yung number 1 na bagay na kailangan niyang gawin para maiparamdam, maipakita ang pagmamahal niya sa iyo. Okay, so isang red flag yun, mga kamamay. Kung sinasabi niya na hindi siya showy, okay, pero ramdam mo naman na mahal mo siya. So, red flag po yun, mga kamamay, And last, ganun lang talaga siya magmahal. Yan, ito talaga yung mga sinasabi niyo Lagi niyo nang i-defense to. Okay lang, ganun lang talaga siya magmahal. Nasanay na kayo sa sakit. Kung palagi kayong nasasaktan, nagsiselos, lumuluha, umiiyak, tapos palagi yung sinasabi sa sarili niyo na, hindi, okay lang, tanggap na kita kasi ganyan ka talaga magmahal Mga kamamay naman, lagi ko sasabihin sa inyo, ang pagmamahal ay hindi binibigyan ng luha ang isang tao. Ang pagmamahal ay hindi puro sakit. Ang pagmamahal ay hindi puro panloloko. Ang pagmamahal ay hindi puro paglilihim.
At ang pagmamahal mga kamamay ay tungkol yan sa pagbibigay ng inspirasyon, pagbibigay ng kasiyahan, ng pagiging kontento sa isa't isa. Yan ang totoong pagmamahal mga kamamay. Pero kung mas dumadalas na ang sakit, ang lungkot, ang iyak sa inyong relasyon, baka hindi na pagmamahal yan. Kaya ako nagsasabi sa inyo, kung naririnig nyo sa inyong sarili na okay lang, ganun talaga siya magmahal, para sa akin, isa yung malaking red flag pagdating sa isang lalaki. Hindi ganyan yan magmahal. Kung lagi kang sinasaktan, hindi normal yon. Mahal ka niya, ikaw yung pinili niya, kailangan obligasyon niya na pasayahin ka. Hindi yung sanayin ka sa sakit. Hindi yung sanayin ka sa maling pagmamahal. So yun lang muna sa ngayon mga kamamay, ang ilang mga tips upang malaman mo yung mga red flags ng isang lalaki. So, kung may mga katanungan pa kayo tungkol sa topic na to, ilagay nyo lang yan sa comment section. Pag-usapan natin sa susunod na video. So, paano mga kamamay? See you for our next vlog. Mahal ko po kayo. Mahal na mahal. Paalam.